Simula pagkabata hanggang sa kasalukuyan, narinig na natin ang salitang ito. Halos lahat ng Pilipino nasubaybayan ang mga magagandang palabas. Marami ang naluha, tumawa at nagmahal. Ngunit ngayon, kasalukuyan nilang dinadanas ang isang malaking sigalot. Ngunit paano ba talaga nagsimula at ano ang kasaysayan ng ABS-CBN? Ito ang tatalakayan natin sa video ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa ating channel, siguraduhin mo nang nakasubscribe ka, like at pindutin ang bell button para malaman mo ang susunod nating mga video na i-upload. Matatahak ang pagsisimula ng ABS-CBN noong Hunyo 13, 1946 nang itinatag ito ni James Lindeberg, isang Amerikanong inhinyero na nakilala rin bilang ama ng telebisyon ng Pilipinas, ang Bulinaw Electronics Corporation o BEC, na gumagawa at bumubuo ng mga transmitter. Nang makilala niya ang potensyal ng telebisyon sa bansa, isa siya sa mga unang humingi ng pahintulot sa Kongreso para magtatag ng isang himpilan ng telebisyon noong 1949 na pinayagan naman makalipas ng isang taon. Dahil sa kakulangan ng mga hilaw na material at mahigpit na pag-aangkat ng mga dayuhang produkto, sila ay nagbigay atensyon na lamang sa pagsasahing papawid ng mga radyo. Noong 1952, si Antonio Tony Quirino, ang nakababatang kapatid ni dating Pangulong Elpidio Quirino na naghahanga din na magtatag ng isang himpilan ng telebisyon, ay binili ang 70% ng BEC at binago ang pangalan nito bilang Alto Broadcasting System o ABS. Si Lindeberg naman ay naging general manager ng himpilan. Noong 1953, ang DZAQ TV3, ang AQ ay galing sa unang litera ng pangalan ni Antonio Quirino, ay pinakilala bilang ang kauna-unang himpilan ng telebisyon at ito'y unang sumahing papawid noong October 23, 1953. Noong April 1958, ang Chronicle Broadcasting Network o CBN, isang radio network na itinatag noong 1956 ng magkapatid na negosyante na sina Eugenio Lopez Sr. at dating pangalawang Pangulong Fernando Lopez, ay sumanga sa pagsahimpapawid ng telebisyon at binili ang ABS kay Quirino sa parehong taon. Sila ay lumagda sa isang Memorandum of Agreement o MOA sa isang table napkin. Sa parehong napkin ay ginuhit ang mga magiging markang pagkakakilanlan ng kumpanya. Ang network ay lumaki noong 1961. Ang kanilang mga himpilang DZAQ TV3 at DZXL TV9 ay maaaring mapanood saan man sa buong bansa sa pamamagitan ng ilang mga himpilan na ka-affiliate. Noong February 1, 1967 ay formal lang nagsanib ang ABS at CBN bilang ABS-CBN Broadcasting Corporation. Makalipas ng isang taon, binuksan nila ang kanilang broadcast center sa Diliman, lungsod ng Quezon, na mayroong 8 soundstage production studios at control rooms, isang master control room, editing at technical terminal areas, kasama na rin ang mga tanggapan at pasilidad para sa kanilang television, network at probinsyal na himpilan ng radyo sa AM at FM. Ang network ay naghandog ng madaming mga kauna-unahan sa Pilipinas, kasama na rito ang pagsasahing papawid ng mga palabas na may kulay. Ipinapaalam nila ito sa manonood sa pamamagitan ng pagpapakita ng sari-manok na logo tulad ng Buhay Artista, Wild Wild West, The Nida Nestor Show, Tawag ng Tanghalan, Cine Filipino at Your Evening with Pilita. Nagpalabas ng tuloy ang pagtutok sa halalan ng bansa sa pamamagitan ng Halalan 67, ang unang live na nagpapagsasahing papawid ng isang pangdaigdig na pangyayari, Man on the Moon 1969, at ang pagtutok sa pagbagsak ng Ruby Tower sa Maynila sa pamamagitan ng microwave transmission galing sa isang micro camera outside broadcast van o OB van. Noong kalagitnaan ng dekada 70, dinamihan ng ABS-CBN ang kanilang mga palabas na may kulay sa 8 oras. Noong September 22, 1972, ay pinasara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang mga himpilan na hindi pagmamay-ari ng pamahalaan. Ang ABS-CBN ay nawala sa ere at ng kanilang mga studio ay kinupkup ng mga network at pinatakbo ni Roberto Benedicto. Ang kanilang broadcast center ay naging punong tanggapan ng mga himpilan ng telebisyon na pagmamay-ari ng pamahalaan na kinabibilangan ng Banahaw Broadcasting Corporation o BBC Channel 2, Government Television o GTV Channel 4, ang dating kilala bilang DZXL TV9 ng CBN at Canlaon Broadcasting System o KBS Channel 9. Makalipas ng ilang panahon, ang kumpanya ay tinangay sa kamay ng pamilya Lopez at ang kanilang chairman at pangulo na si Eugenio Lopez Jr. ay ikinulong.
Noong 1980, ang BBC kasama ang RPN at IBC ay lumipat sa bagong gawang broadcast city sa Diliman lungsod ng Quezon. Nang matanggal si Pangulong Marcos sa kapangyarihan noong 1986, ang network ay kinuha at ibinalik sa pamilya Lopez upang gawing porn TV. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Sila ay bumalik sa Kalawakan noong September 14 ng nasabing taon. Noong March 1987, mula sa pagiging pinakahuli sa mga nangungunang himpilan sa Metro Manila at nagdusa sa mga malaking lugi, ang ABS-CBN ay muling nilunsad bilang The Star Network, ang pagbabalik ng bituin. Kinuha ni Eugenio Lopez Jr. ang serbisyo ni Charo Santos Concio at Freddy Garcia na nagtatrabaho noon sa GMA Network noong magsara ang ABS-CBN noong batas militar. Ang kanilang broadcast center ay hindi man lamang magkaroon ng malawakang pagsasaayos at pagkakaroon ng bagong gamit sa loob ng 13 taon. Kahit na nagkaroon na muli ng demokrasya noong 1986. Ang prioridad ng ABS-CBN ay ang kanilang mga programa kahit na tuluyang nasisira ang kanilang mga gamit. Noong August 1987, makalipas ang 6 na buwan ng pinabagong pagpapatakbo ng kumpanya at ang pagbabalik ng mga dating punong opisyal ng ABS-CBN, sila na ang pinakapinapanood na TV network at nangunguna sa loob ng 16 na taon. Sa sunod na taon, ang network ay nanglusad ng pagsasahimpapawid sa pamamagitan ng satellite para mapalawak ang kanilang maabot ng mga manonood. Noong 1990, ang kumpanya ay tuluyan ng nakabangon. Ang kanilang mga palatuntunan ay nakakakuha ng audience share mula sa 40 hanggang 50% sa Kalakhang, Maynila. Ngunit sa kabila ng tagumpay, nanganganib ang istasyong pantelebisyon magsara sa taong 2020 dahil sa wala ng plano ang Pangulong Rodrigo Duterte na bigyan pang muli ng panibagong prangkisa. Ito marahil sa makailang paglabag at hindi pag-iere ng mga binayarang patalastas. Nilinaw naman ng palasyo na nasa kamay ng Kongreso ipaubaya ang desisyon kung magpapatuloy pa ang istasyon. Kung may natutunan ka sa video ito, huwag kalimutan mag-subscribe, like at pindutin ang bell button para malaman mo ang susunod pa nating video na i-upload. Maraming salamat.